morning po, Mr. Senators. Yung member po ng board, we have the President, Senyor Aguila, the Vice President, Ma'am Merto Galanida. I am the Secretary General, Treasurer Flor de Lis Ilandag, Board of Directors, that's Karen Galanida, Winifredo Buntad. Nandito ba si Buntad? Yes, nandito po. Buntad? Nandito si Buntad? Lilibet Goma, Sami. Sandali, nandito si Buntad? Nandito po si Buntad. Yes po. Buntad, halika, upo ka dito. Yan yung... For the record, Mr. Sen. Sige, please continue. Sino? Continue. Ilan yung nasabi mo? BOD Jaime Walo, BOD Sami Cordita, BOD Lorlito Digal, Oscar Arcular, Rodolfo Ahok Jr. We have the PIO Romero H. Ahok, nandito po siya. All in all, we are 15 po BODs. Mr. Chair, Yes, well, follow up lang, yes. Ma'am Chinga Lea. May binanggit kayong Board of Directors member na Karen Galanida. Iba Karen pa Sanico po. kay Karen Sanico po. Yes po. Okay. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So, pag sinabi ni Senyor Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So, meaning, personal decision ni Senyor Aguila yon, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So, walang... Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata dahil sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yon. Sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dahil sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Na ayaw ni Senyor Aguila ibaba. Ayaw dahil sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni... Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila invited? Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata namatay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing po sa board, ano nagsasabi no? Si Jerry lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. As sabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senyor Aguila. So si Senyor Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po narinig sa Senyor Aguila na nag-order ng any regulation. Hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Chair. Teresa, yeah. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBS. Hotel po, yes hindi po, hospital? it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata, nabalitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang mga nganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation. Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganim. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng
hospital po sa Kapihan. So may mga instances, may mga sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro pag nanganak sila in times of emergency sila po yung tinatawag. Sila po yun, ganun na lang. Mr. Senator kasi kahit sa amin sa nanay ko, na-practice po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural you have to call help sa mga may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung panganakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron kang listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po I was asked by the NBI to furnish us a copy of that. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun? Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing nito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Wala, hindi kita pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chingalea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 10,000 per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po ma'am, sabi nyo yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Rando, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelyido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon, ito pala, tatlo nga, Jela Hugar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hugar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jela Hugar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila. Sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga Siguro sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro Senator Mr. Chair, Risa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Liay, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear, na nandoon ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi, sino ang nagmamanage? Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, Ibig mo sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. I'm sorry po, I'm sorry. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Maha Free TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 0908-6553757.